Araling panlipunan. Istorya nato ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas? Wala na kapital, ma'am. Kaya corona tautan. Gusto ko yan. Ganjo! Pero ka na lang uli. Huwag! Kumahubog ka o konsumisyon ako sa itsura mo. Balaan mo, kung mauli ako kung hindi pa ba, kakonsumisyon ako sa tsura mo. Gusto ko yan. Classic. Oh, my, Modern. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here tonight. This is DXRI 107.5 Splash FM. Bring back your DXRI 107.5. DXRI 107.5. Oras mo natin mga kasangga, 38 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Isang mapagpalang umaga po ng Martes mga kasangga. 7 po tayo ngayon sa buwan ng Enero sa taong 2025. Yan, kumusta po kayo mga kasangga? Ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama sa musika at pagbabalita, kasanggang Jomar Abdul. Isang magandang umaga po muna ang ating bati sa ating butihing station manager, Sir Kennedy Butsdikay, at sa ating ama ng bayan ng Parang, Honorable Mayor Kaharpi Ibay, at ganoon din yung ating bati sa ating mga masugid na tagapakinig, at kay Honorable Chairman ng Barangay Poblasyon 2, Abdulaziz Kakamahal Timan Ali. Bago po natin dakuhan ang ating mga balita sa ating balitang Arangkada Balita at ang ating balitang pambansa, atin na munang alamin ang magiging lagay po naman ng ating panahon ngayong pong araw ng Martes, 7 po sa buwan ng Enero. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday, January 7, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong namamataan o minomonitor na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan pati na rin ng shear line at nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng Luzon area. Although nakikita po natin sa ngayon na wala po tayong namamataan na mga kapal na kaulapan o kahit na anong sama ng panahon na posible pong magdulot na buong araw na tuloy-tuloy ng mga pagulan sa anong bahagi ng ating bansa. Kaya asahan po natin ang generally fair weather conditions ang iiral sa malaking bahagi po ng ating kapuluan ngayong araw. Although possible mamayang gabi ay patuloy po or possible po na maunti-unting makaramdaman ulit yung epekto nitong shear line, lalong-lalo na sa silangang bahagi ng Southern Luzon area, dyan po sa may Bicol region, pati na rin possible sa may eastern section ng Visayas. So mamayang gabi maaaring makakaranas po tayo ng mga pagulan dulot po ng shear line dyan po sa mga nabanggit na lugar. At sa mga susunod na araw ay wala pa rin tayo namamataan ni LPA or bagyo na posible pong makakapekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. Kaya asahan po natin na magpapatuloy yung generally fair weather conditions o maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan hanggang sa mga susunod na araw. So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon. Kung nakita po natin sa ating latest satellite image, yung northeast monsoon ay patuloy pong nakaka-apekto or umiiral sa bahagi po ng northern at central zone area. Dahil po sa hanging amihan ay asahan po natin yung maulap na kalangitan at mga light to moderate naman na mga pagulan sa Cagayan Valley, ngayon din sa Cordillera Administrative Region, pati na rin sa Aurora. Meanwhile, yung shear naman po ay posible ding magdulot ng mga kalat-kalat mga pagulan sa may bahagi naman ng Quezon Province. Sa nalalaming bahagi naman po ng Luzon, dito po sa Ilocos Region, ngayon din sa nalalaming bahagi ng Central Luzon, as well as dito po sa Metro Manila, magiging maaliwalas po yung panahon natin ngayong araw, liban na lamang yung mga posibilidad ng mga may hinang mga pagulan o mga pag-ambon.
At sa nalalabing bahagi ng Luzon, dyan po sa Calabar Zone, Mimaropa, as well as sa area po ng Bicol Region, possible pa rin po yung mga isolated na thunderstorms o mga panandalian o bigla ang malalakas na buhos ng ulan. Para naman po sa temperature forecast, sa mga piling syudad dito sa Luzon, possible po na umabot ng 30 degrees Celsius maximum temperatures ngayong araw dito sa Lawag, gayon din sa Metro Manila, pati na rin sa Legazpi City. Magiging malamig po yung temperatura sa Tugigaraw ngayong araw na maglalaro lamang mula 20 hanggang 25 degrees Celsius at sa Tagaytay naman agwat ng temperatura ay maglalaro ng 21 hanggang 28 degrees Celsius. Dito po sa Baguio, temperatura po natin ay maaaring maglaro mula 14 hanggang 21 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito po sa Palawan, Visayas, pati na rin po sa Mindanao, ay wala po tayong inaasahan na buong araw na tuloy-tuloy ng mga pag-ulan. So asahan po natin yung generally fair weather din po, mainit pagdating ng tanghali, at may mga posibilidad pa rin po ng mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan dulot po ng mga localized thunderstorms, especially po pagdating sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad sa Palawan, dyan po sa Kalayaan Islands, maglalaro na 23 hanggang 30 degrees Celsius at 31 degrees Celsius maximum temperatures naman ngayong araw dito sa Puerto Princesa. Sa mga piling syudad naman sa Visayas or over Visayas area, yung temperatures po natin for Iloilo at Cebu, maximum temperatures maaaring umabot ng 30 degrees Celsius at 31 degrees Celsius naman para sa Tacloban. Dito naman po sa Mindanao, dito sa Zamboanga, gayon din sa Metro Davao, yung temperatura po natin maaaring umabot ng 32 degrees Celsius maximum temperatures at yung agwat naman ng temperatura ngayong araw sa Cagayan de Oro ay maaaring maglaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, patuloy pa rin po nakataas ang babala sa matataas na mga pag-alon or gale warning sa hilagang dagat baybayin ng Northern Luzon, dyan po sa mga dagat baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, pati na rin po sa northern coast ng Ilocos Norte. So delikado pa rin po pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kabayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ay 6:23 AM at sunset ay 5:42 PM. Maraming salamat sa ating mga kababayan at yung ating po namang mga kasamahan. Yan po naman sa DYST Pag-asa na nakapagbigay po naman sa atin ng lagay ng ating panahon o magiging lagay ng panahon natin ngayong araw po naman ng Martes. At atin na pong duguhin ang ating mga balita, ang ating pangunahing balita sa ating balitang pambansa. Mahigpit ngayon na binabantayan ng National Security Council o NSC ang namataang monster ship ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone o IZZ ng Pilipinas. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na handang umaksyon ang Pilipinas sa oras na gumawa ng anumang provocative action ang China Coast Guard 5901 vessel. Patuloy anya nilang minamanmanaan at sinusundan ang galaw ng nasabing barko. Partikular sa mga nakabantay rito ay ang mga eroplano ng Philippine Coast Guard at assets ng Northern Luzon Command, Area Task Force North at National Task Force for the West Philippine Sea. Nagpapatuloy rin ang ginagawang radio challenge sa monster ship na nagpapaliwanag na sila ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at ito ay labag sa batas. Samantala sa ngayon ay wala pa namang anyang ginagawang blocking o dangerous maneuvers ang Chinese monster ship habang pinapayuhan ang mga mangingisda sa lugar na ipagpatuloy lamang ang pagpalaot sapagkat nakasuporta rin sa kanila ang gobyerno. Samantala, nagpaalala naman ang pamahalaan na may karapatan ang mga kasambahay na magsampa ng reklamo laban sa kanilang mga amo kung hindi sila binayaran ng tamang sahod. Ito'y kasunod ng pagpapatupad ng 500 pesos na aumento sa sahod para sa mga kasambahay sa Metro Manila.
Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Labor and Employment Yusek Benjo Benavides na karamihan sa mga reklamo ng mga kasambahay ay may kinalaman sa underpayment of wage. Maaring dumulog ang mga kasambahay sa mga tanggapan ng DOLE para sa kanilang mga reklamo. Bukod sa tamang sahod, entitled din ang mga kasambahay sa iba pang benepisyo tulad ng Social Security System o SSS, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at pag-ibig. Kapag ang isang kasambahay ay kulang sa sahod, sinabi ni Benavides na malaki ang posibilidad na hindi rin wasto ang kanilang kontribusyon sa mga ahensyang ito. Apektado rin dito ang iba pang karapatan ng mga manggagawa tulad ng service incentive leave at 13th month pay kapag sila ay underpaid. Samantala, sinimulan na kahapon January 6 ng Commission on Election o COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa 74 million o 74 na milyong botante para sa 2025 midterm election. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, target nilang matapos ang pag-imprenta hanggang Abril 14, 2025 bago ito ipadala sa iba't ibang probinsya at mga embahada. Gagawin naman ang pag-imprenta sa warehouse ng COMELEC sa Binyan City sa Laguna na tatagal sa 77 araw. Una nang ipinasilip ng COMELEC sa mga election watchdog at media ang ballot face o mukha ng balota na gagamitin sa eleksyon. Nakalagay na roon ang mga pangalan ng finalist na mga kandidato habang hindi na isasama ang mga disqualified. Samantala, dumating na sa Pilipinas nitong araw ng Lunes, Enero 6, 2025, ang tinatayang nasa 300 na mga Afghan national na pansamantalang mananatili sa bansa habang hinahantay ang kanilang US visa ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dumating sa bansa ang Afghan nationals para sa pagproseso ng kanilang US Special Immigrant Visas o SIV na kinakailangan para sa kanilang paninirahan sa US. Inaasahan ang pananatili ng 300 Afghan national na higit kalahati sa kanila ay mga minor de edad sa loob ng 59 na araw habang hinihintay ang kanilang US visa kung saan ay pinagkalooban sila ng DFA ng Philippine Entry Visa. Sa gitna ng pagkabahala ng publiko sa national security ng bansa, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na nag-issue sila ng naangkop sa Philippine Entry Visa alinsunod sa kasalukuyang mga alintuntunin at regulasyon. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa, nagpadala ng imbitasyon ang Makabayan Bloc lawmakers sa mga naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para sa isang meeting consultation sa Miyerkules sa Enero 8, 2025. Ayon sa mga kongresista na sina Representative Franz Castro ng ACA Teachers Party List, Representative Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party at Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List, gaganapin ang naturang meeting sa Minority Conference Room sa House of Representatives dakong alas 10 ng umaga kung saan ay pag-uusapan ang naturang impeachment complaint laban kay Duterte. Matatandaang noong Disyembre 4, 2024 nang ihain ng Makabayan Bloc sa Kamara ang impeachment complaint na inihain ng nasa 75 individual laban sa Vice Presidente. Sa iba pa nating balitang pambansa, mga kasangga, tahasang itinanggi ng ilan sa mga miyembro ng Young Guns Bloc Kamara na may kinalaman sila sa sinasabing ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte.
May lumabas kasing informasyon na may maghahain ngayong araw ng ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente, kung saan ay inendorso ito ng kanilang mambabatas na kabilang sa minority bloc. Ayon kay Zambales Representative J. Kong Hong, walang pagkilos sa panig ng Young Guns para sa panibagong impeachment complaint. Wala ring impormasyon tungkol dito si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, na sabi niya na wala siyang ideya ukol dito dahil abala rin siya na matapos namayapa ang kanyang ina. Sabi naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, kakarating lang niya ng Pilipinas at wala rin siyang nakuhang anumang balita tungkol sa paghahain ng nasabing reklamo. Maging si One Rider Party List Representative Rhodes Gutierrez, na miyembro naman ng Young Guns at bahagi ng minorya, ay wala ni ring nalalaman tungkol sa nasabing ika-4 na impeachment complaint. Katunayan ay hindi pa rin niya nakikita ang naunang 3 reklamo na inihain laban sa Vice Presidente. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa, balasahan sa matataas na opisyal ng Philippine National Police o PNP ang bumungad sa unang linggo ng bagong taon sa 2025. Kinumpirma ni PNP Public Information Office Police Brigadier General Jen Fajardo na 7 sa matataas na opisyal ng pulisya ang kabilang dito matapos mabakante ng kanilang uupong pwesto bunsod ng pagre-retiro ng kanilang sinundan. Una rito si PM General Robert Gutierrez na itinalaga bilang Acting Deputy Chief PNP for Operation o number 3 man ng PNP buhat sa Area Police Command ng Visayas. Pinalitan ni Rodriguez si PLTG Michael John Dobria na formal nang nagretiro noon pang December ng 2024. Kaalinsabay na rin ang kanyang mandatory retirement age na 56. Buhat naman ng PNP Human Rights Affairs o RHAO ay tinalaga si Police Brigadier General Jericho Baldeo bilang officer in charge ng Directorate for Information and Communication Technology Management o DICTM. Habang mula naman sa PNP Aviation Security Group o ABS-EG ay itinalaga naman si Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang officer in charge ng Police Regional Office 13 sa Caraga. Si Police Brigadier General Christopher Abesia naman ang papalit kay Abrahano sa ABS-SG, habang mula sa Directorate for Police Community Relations o DPCR ay itinalaga si Police Brigadier General Ramil Montilla bilang officer in charge ng Headquarters Support ng Services o HSS. Papalit naman kay Montilla si Police Brigadier General Roy Parina na dating Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office 7 sa Central Visayas. Mula sa Police Regional Office 11 ay inilipat si Police Brigadier General Diosnio Bartolome Jr. bilang kapalit ni Parina na ngayon itinalaga naman bilang Deputy Director ng DPCR, kapalit ni Montilla. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa, malaman ay tatagal pa ang pag-iral ngayon ng La Niña-like condition sa bansa hanggang sa buwan ng Marso ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, ang mga panahon ng mas malamig ay kaysa average na nasa sea forces temperature sa Equatorial Pacific Ocean na magsisimula noong December 2024 ay patuloy na lumalakas pa hanggang sa La Niña condition threshold noong Disyembre. Umiiral umano ang kondisyon ng La Niña kung ang isang buwang sea forces temperature anomalies na nasa minus 0.5 degrees Celsius o mas bababa ay naobserbahan. Sa panahong ito ay inaasahan ang mas mataas na tsansa ng higit sa normal na pag-ulan sa panahon ng Enero, Pebrero at sa Marso.
Maaaring magdulot ito ng mga pagbaha, flash flood at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan. Higit pa rito ay malamang na tumaas ang posibilidad ng aktibidad ng tropical cyclone sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa nasabing mga panahon. Arrancada, report, arrancada, report, arrancada, report, arrancada, report. Samantala sa ating arangkada report mga kasangga, natagpuang patay ang hepe ng Tuburan Municipal Police Station o sa loob ng kanyang tanggapan sa Tuburan City nitong Sabado ng hapon. Kasalukuyang nagluluksa ngayon ang Cebu Provincial Police Office o CPPO sa pagkamatay ni Police Lieutenant Colonel Glenn Hefe. Si Hefe ay nadiskubring wala ng buhay dakong alas 5:30 ng hapon sa loob ng kwarto ng kanyang opisina sa nasabing police station. Sa investigasyon nitong umaga ng Sabado ay dumaing si Hepe na masakit ang kanyang tiyan at nagkulong sa kanyang opisina para umano magpahinga. Gayon pa man ay nagsimulang mag-alala ang mga tauhan ni Hepe nang dakong alas 5 na ng hapon ay hindi pa siya lumalabas ng kanyang opisina. Nang tunguhin ang silid ni Hepe ay dito na nadiskubre na hindi na siya gumagalaw at matigas na ang kanyang katawan. Ipinapaabot ng mga kasapi ng City Provincial Police Office ang kanilang pakikiramay sa naulilang pamilya ng nasabing Hepe ng Tuburan na inaalam pa ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantala sa iba pa nating balita, inaasahan na ng mga opisyales ng 6th Infantry Division ang pagsuko ngayong 2025 ng mas maraming mga baril na mga residente ng Central Mindanao bilang suporta sa disarmament campaign sa rehiyon ng pamahalaan kaugnay sa Mindanao Peace Process. Sa pahayag nitong Lunes, January 6, 2025, ni Army Major General Antonio Navarrete, commander ng 6ID, ay may mga pahiwatig na ang ilang mga grupo sa Central Mindanao ng planong magsuko ng mga armas bilang tugon sa Small Arms and Light Weapon Management Program ng 6ID at ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Sa tala 537 na mga armas ng pandigma na kinabibilangan ng M16 at M14 assault rifle, M1 Garand at carbine rifles, .50 caliber variant, sniper rifles at 7.62 mm bolt action sniper rifles, M60 at .30 caliber machine guns, mga 40 mm grenade at B40 rocket launchers, at 60 at 81 mm mortars ang nakolekta ng mga unit ng 6ID sa mga residente ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Cotabato at Sarangani mula sa inilunsad na SALW program sa naturang mga probinsya nitong kalagitnaan ng 2024. Sa Cotabato City na siyang kabisera ng Bangsamoro Region, mahigit 100 na mga baril ang nakolekta ng 6ID itong nakalipas na 5 buwan kusang loob na isinuko ng mga residente bilang tugon sa nasabing program na magkatuwang na ipinatupad nito at ng tanggapan ni Secretary Carleto Garbes Jr. ng OPAPRO. Ayon kay Navarrete, tumutulong din sa kanila ang mga municipal, city at provincial officials sa Central Mindanao sa paghihikayat sa natitirang ilang pang mga kasapi ng mga teroristang grupong Dawla Islamia at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na magbalik loob na sa pamahalaan at mamuhay na ng tahimik kasamang kanilang mga pamilya.
abot na sa 519 na mga miyembro ng dalawang grupo at ilan sa kanila ang mga binasa o bihasa sa paggawa ng mga improvised inclusive device. Ang mga magkatuwang na napasuko ng mga local executives sa rehiyon at ng mga opisyal ng iba't ibang unit ng 6ID. Wait lang, sir. Oras po natin mga kasangga, 4 na minuto makalipas po ang alas 8 ng umaga. At sa mga oras na ito, atin na pong tanggapin ang pag-uulat po naman ng ating kasangga sa pagbabalita. Ngayon pong umagang ito si Kasanggang Sir Jojo. Yes, magandang umaga po Kasanggang Sir Jojo. Opo, mabuhay. May mutag. Assalamualaikum sa mga kapatid natin kasi kaya Jumar. Agad din sa mga kasama natin, si Video Aira Gumunsang, ang ating station manager. At yung ating pong mga experience po dyan, magandang umaga. And ngayon po ay pinsiasyente tayo kasi kaya Jumar. Sa buwan ng Enero, unahin natin yung ating kalagayan po dito sa ating place at parang kasanggang Jumar. Sa mga sandaling ito, mainit-init ang sikat ng araw at sumisilip na ito kasanggang Jumar. This is the period na maaring napakaganda ng ating araw ngayon. Maliban lang sa ilang mga magsasapit po ng dati kahapon, tapon ay mukhang ika na hindi makuling din. And hindi naman po nasundan ang sinasabi ng mga maulan. No? At ayon na rin dito sa pag-asa na ibinahagi sa iyo kanina, ay wala naman tayong dapat ikapangamba kasi kanyumara sa ilang mga darating na tagulan at itong typhoon na dadako dito sa ating bayan. Sa ilang development dito sa bayan na parang unahin natin, ay kahapon nga na monitor natin kasi kanyumara na ang bagong-bago at magarang bus, no, service bus, pinagkaloob at saka butihang loob ng ating butihing incumbent governor natin, si Governor Sammy Makakua, ang isang magarang shuttle o bus na iniregalo naman dito sa ating butihing Mayor Garfi Ibay. Nagpapatunay lamang sa Ganyuman at mga kababayan na natutuwa din ang ating butihing gobernador dahil sa napakagandang resulta lalo na sa ating katahimikan, order natin at lahat ng mga bayan-bayan ay nangunguna yung bayan na parang Kasanggang. Sa larangan ng order sa pag-uusapan natin ng police operations ay nakahiliran na laging hindi mawala sa numero 1 ang accomplishment ng ating kapulisan. Bukod yan, ang inaasahan talaga sa Kasanggang Jumar sa pagtapos ng itong 2024 ay nangunguna sa buong BAM. We are talking on municipality sectors. Number 1 ang ating police at parang. Just because these people, ang awing kababayan, population, ay they were really cooperating in some municipal ordinance, lalo na dito sa pagbayad na ating mga taxes Kasanggang Jumar. And nagaganap tayo dahil una nakilala tayo sa pamamagitan ni Congresswoman Dimple Mastura na ang Maguindanao del Norte ay primero uno, kumbaga number 1 sa lahat ng mga munisipyo dito sa farm na nagtutulot ng revenues Kasanggang Jumar in terms of tax revenues. Ibig sabihin,
they were collecting our officials from the municipality ay nagkakaroon ng magandang resulta sa pagbabayad doon ng mga taxes, mga negosyante o natin dito sa bayan ng Parang. At yan ay napatunayan naman ni Treasurer Officer natin, si Attorney Macalawan, na talagang consistent yung pong talagang record ng ating President Parang. Opo. Sa larangan naman ng yung kalakaran sa Rumarm, maulawalhati and then mapalat din tayo sapagkat natirito lang yung Rumarm, pinakamagandang kampo ng kapulisan sa buong Pilipinas. Pagka umikot ka, kasi nagawa, lalo na yung mga lisenasyon natin, ay napakaganda ng sit-up. Ang area ng ating Rumarm sa napakatarik at mataas, ngunit malinis naman sa baba. At kung titingnan mo, pagka ikaw ay napunta dyan sa General's Quarter, na ngayon hindi naman medyo may kahipitan na konti dahil nga sa mga ilang mga pagbabanta, no? Kumbaga, sa seguridad din naman ng ating kapulisan. Pag nandoon ka sa terasa, sa balkon, no, ng General Staff, nung tayo po yung nagko-cover pa dyan, ay napakaganda ng tanawin at kitang-kita natin ang bluest sea ng itong yung panoramic beauty ng dagat. Yan po naman sa baba. Ay Soul Beach na yan, kasi Kumar, ay pinagmamalaki ho natin na yan po ay bantay sarado din ng ating kapulisan dahil exclusive lang din sa mga gustong maganda at masaya yung pamilya kung saan magaling yan. Kasi Kumar, pinagmamalaki ho natin yan ang ating Zone Beach na bluish ang tubig. At kung pwede kang mag-scuba diving dyan kasi Kumar, at alam ko mahilig kang sumisit. At natural, pag meron kang speedboat, meron kang bangka, ay pwede po kayo dyan. So sa mga nakikinig sa atin, pinagmamalaki ho natin yan sa aking News TV, yung Snappy Joe News TV, ay tuluyan kung pinagmamalaki yan. At ngayon marami nagkaka-recognize yan kasi Kumar. May mga kaibigan tayo sa Thailand, Singapore, Malaysia na nagtatanong sila what is the panoramic beauty and what is the good tourist spots na makikita dyan sa Parang. So pinagmamalaki natin yan, itong ating Boracay. Kakarnay nito kasi Kumar, pinapanawagan natin sa ating mga babayan dyan malapit sa dagat na huwag tayo tapon ng basura. Lalo na dyan sa dagat, kapagkat may mga kapatid tayo kasi Kumar na ang kabuhayan ay dyan lang nangingisid at nabamana ng mga isda. Paano kung puro basura naman yung mapana nila, diba? Napakasakit. Kaya yung dito mga kapitbahay natin dito sa taas, ang topic namin na noon ni Station Manager Kennedy Bustigay patungkol dito sa basura, meron na tayong ordinansa niyan, municipal ordinance, na huwag tapon ng tapon sa mga creek. At turuan natin ang ating mga anak, paslit yan, 5 taon, 6 na taon, 11, magbutas po, kasanggan Kumar, magbutas sila sa likod ng bahay nila. Hindi yung babalutin, itatapon sa creek dahil wala nakakakita. Pero ang layason dyan, ang magiging negative effect niyan, environmental natin, yung pagdating sa dagat. Ang kinakain nating isda ay kakainin din nila yung saluping. So, ang matindi dyan, sabi ng mga specialist at doktor, pag nakain natin yan, na hindi mo makikita yan kasi crystallized yan kasi Kumar. Pag nakain ng kabataan yan, magiging cancer yan doon sa bituka nila. So magkakaroon tayo ng problema. Kaya sa pamamagitan ng ating stasyon ng radyo, binabahagi natin na sana ay maging edukado na yung mga magulang. Hindi bawal yung parami ng anak kung kaya mo namang disiplinahin at turuan ng maganda. Hindi natin iasa sa mga guro natin sa National High School, dyan sa St. Benedict, dyan sa elementary, sa Making, at kung ano ng mga eskwelahan. Sapagkat yung mga guro ay abalang-abala na yan dahil wala po lang sila sa pundo, yung DepEd. So, ang mangyayari yan, bibigyan lang ng guro yan ng assignments. Merong mga estudyante na matatalin. Yan ang pinapa-explain lang sa blackboard at yung guro na may gumagawa ng lesson plan.
dahil nga nagtsatsaga. So hindi lahat ng pangaral Kasanggan Jumar ay magagaling sa guro. Lalo na dito sa kalinisan, hygiene sa palibot ng ating mga bahay. Kaya kung ano man ang natutunan natin, apply natin dyan sa palibot ng bahay, maglinis. Pero yung basura po ninyo, sinasabi natin palagi, may koleksyon naman ng basura, garbage. Yung binabalita mo parang sa palengke, dyan sa palengke, ay ayusin natin yung pagtamo. Huwag natin itapon sa kanal dahil pag umulan, ay aanurin yan Kasanggang Jumar at dadalhin doon sa ilog ng nituan. Ang nituan naman, ibubuga dito sa magsaysay, ikakalat dyan yung mga debris, yung mga plastic, mga bumpers, pasintabi sa kumakain, at ilan pang mga plastic na hindi mo dapat makikita dyan sa baybayin natin sapagkat yan nga ay pang tourist spots natin yung boulevard na yan, Kasanggan Jumar. Kung so happen that you're going to visit itong Oroqueta City, ang Dumaguete City, ang Ormoc at dito sa may Osamis, along na sure lang yung kanilang opisina. Napakaganda at napakalinis. Makikita mo sa alas 5 ng hapon, nandyan yung mga kababayan natin. Wala kang hassle, walang na iyaw-iyaw. So, it could be added more revenues doon sa mga kababayan nating mahirap gusto magtinda-tinda. Paano ka titinda-tinda ngayon kung nakikita ng mga bisita dyan, puro basura sa likod, sa baba ng ating dagat. Ayan. Kasanggan Jumar, isa pang punto kahapon sa programa natin. Hanggang ngayon, nagtitext ito si Staff Sergeant Joan Domingo. Siya po'y nagpapasalamat sa pamamagitan ng ating programa dyan sa DXWI. Itong talakayan, diskusyon, nakahapon dinalaw tayo dyan ng mga police women at isa po ang nanawagan sa kanila. Doon sa nakikinig, hindi pa natin nakuha, Jumar, ang kompletong family name at whereabouts itong nakapulot ng pitaka ni Ma'am Joan, isang nag-oopisina dyan sa ProBarm, Staff Sergeant Domingo, na abot-abot ng pasalamat niya sa pamamagitan ng istasyon natin, DXWI 107.5 Plus FM, dahil antimano, nung siya po nanawagan doon sa live program natin sa Talakayan, ay mayroong nakarinig na mga kapwa driver at sinabihan ng nakapulot na ibalik mo dahil nanawagan na yung pulis doon sa station ng radyo. So isang bagay na nakakatulong tayo sa komunidad sa pamamagitan ng radyo. Antimano, Kasanggan Jumar, 30 minutes na naging guest natin bago sa bumaba, may tumawag na sa istasyon ng radyo sa atin na ibabalik na daw po. Ayan, napunta tayo. Kasanggan Jumar, salamat at tutuloy lang natin yung pambugat natin yung servisyo at accomplishment natin sa DXWI. Opo, and yun nga, ang laman ng pitaka na naibalik po ay ATM, 6 na ID. Yung pangalaga doon, sabi niya sir, ang pinakamalaga ay yung ID niya sa police, PNP at yung lisensya niya sa PRC, Philippine Regulation Board, yung tawag ko dito, yung lisensya niya sa criminology, pagpasa niya ng board exam at naibalik po ng itong sikat-sikat driver o payong-payong driver. Sana po ay magiging ehemplo yung 4 mil na nakasama doon sa kanyang mga ID ay ibibigay na po daw po sa nakapulot. Ayan po, sana maging kuhan. Oo, and this is an example of a bayani ang nakapulot na ito. So, ang lesson learned dito, Kasanggan Jumar, kung nakikinig sa atin yung ating mga kababayan din sa Parang, lalo na yung mga dumandayo, huwag natin pag-interesan ang mga napupulot yung bagay sapagkat dyan ay may sentimental value. Ang maswerte dyan ay naibalik mo ang ganti naman, siksik-liklik, ano ba mangyayaring na ibabalik sa inyo ng ala ng Panginoon? Ay maswerte, wala kayong sakit, ang pamilya mo, kung nag-iisa ng iyong anak, at kung makapag-graduate ay maluwal natin mag-graduate, Kasanggan Jumar. So dublado ang swerte mo, hindi ibig sabihin, Kasanggan Jumar, na nakapulot ka ng pitaka
at nakapulot ka na kung ano-ano dyan ng valuable things, ay swerte, hindi po swerte yan. Oo, sapagkat yan ay may sentimental value. So ang atin dito, sana po maging matured na yung ating mga kababayan. Ibalik natin para doon sa ganun ay mabibigyan ka ng reward. Yun ang swerte. Opo. Sa kabilang banda, sa ibang balita, kahapon na Jumar ay hindi natin inasahan na araw ng Lunes ay meron tayong pinalap sa Cotabato City. Ay naimbitahan tayo ng kamulan ni CD, no? CD, Colonel Jimin Bungay sa isang programa, napakaikli lamang, pero napaka-sulit. Ito ay magaling tayo sa Pisil at napag-alaman na imbitahan tayo dahil na nagulat tayo dahil sa isang patrol car na mga buga at mga muffler, no? Unauthorized muffler na nakumpiska ng Cotabato City Police dahil sa isang ordinansya. Ang ordinansya ito, Kasanggang Dumar, ay nilagaan ng puti incumbent Mayor Bruce Matabalaw para maiwasan yung ingay at yung pinsala sa mga kamay at mga mukha, mata, katawan ng ating mga kababayang sumasalubong dito sa Christmas and New Year. Yung kasi imagine na Kasanggang Dumar na halos isang patrol car na ito nung makita natin dyan sa PCH, Pedro Colina Hill, ang hinahakot ng mga opisyal at ng mga NPCO na ikinarga. So nagkaroon tayo ng attention, nagpaalam tayo sa isang colonel na kung pwede kuha natin ng picture at nagtanong-tanong tayo. Hanggang ako po ay naimbitahan sa taas ni Colonel Jimin Bungkayaw na dumalo sa turnover nito, turnover dito sa City Palace. Yan po sa kanilang Kapitolyo, dyan po sa City Hall, na kung saan nga ay tinunover ni Colonel Jimin Bungkayaw sa butihing Mayor Bruce Matabalaw ang kanilang congressmen. Ang nasabing mga unauthorized muffler. So mangyayari din sa parang yan, Kasanggang Dumar. Bawal na, may ordinansya na yung tambutso ng ating mga single driver, yung mga motor, ay papalitan nila ng maingay. At yan po ngayon ang bottom line, kumbaga yung nakasentro ang ordinansya sa Cotabato City. At nakausap din natin si Mr. Yung pong chief ng Special Service na si Colonel Adeline na iyan po ay sususog nila na doon din si Minister Abbas na tuwiran nilang magiging patas yan sa buong PRNM o ganoon din sa buong kabuuan ng probinsya ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Dahil ano ba ang negative effect nito, Kasanggang Dumar? Una, pagka malapit ng Pasko, yung pong mga sinasabing buga pala, Kasanggang Dumar, ako sa ngayon ko lang din nakikita. Doon ko nakita na 6 na galon na plastic, kung imagine mo yung regular na galon, ay pinagpuputol-putol nila yan, dinudugtong nila, lalagyan nila ng ampul yan, pumuputol pala yan. Sa kapatid mo, fight. So, ganun katindi, ganun kasakit sa tenga, na kung yan po ay ugat ng sigalot, labanan, pisikal, pagka yung kapitbahay mo ay ayaw may storbo. At pangalawa, ang sabi ni Mayor Bruce Matabalaw ay na sila sa ingat at ang bunso naman ay naalis. Sa ngayon, sa Cotabato City, Kasanggang Dumar, dito sa atin sa Parang, wala pa ordinansya ganyan. Ay sa Cotabato City, tuloy-tuloy na ang panguhuli ng City Police sa pangunguna ni Colonel Bungkayaw at yung kanyang mga intelligence operation officers niya na tuloy-tuloy na manguhuli ng mga tindahan, yung mga shop na gumagawa na itong illegal na ito, na unauthorized muffler, na inaalis yung silencer sa tambutso at pinapalitan. At ang sabi ni Mayor papasasara rin nila yung mga tindahan na nagbibinta ng mga gamit o gawa na. Kasi sapagat Dumar, mayroon palang yari na at mayroon na mga ahente na kukontakin yung isang may-ari na motor at doon sa ganito ganon ay mayroong binibinta. So hindi ito pananakot, sabi ni Mayor Matabalaw. Ito
ay ordinansa na. So, yan ang ilang mga nakuhang balita natin kasanggang Jomar sa araw ng Lunes o pinisalpo ng January, lalo na sa opisina. Ang balita ng ating ito ay atin sa inyo ng ating Kapmahal, number 1 kapitan ng Poblasyon 2. Ang yung pong glass supply and furniture supply ni Madam Lolit Barcelonia dyan po sa highway. Ang ating pang-halal foods para sa ating kababayan mga Muslims, lalo na yung ating mga kababayan sa Marawi, dahil dyan sa Pagkasiti, Tukuran, ay kumakain sila dyan sa Ninyo Halal Foods. At maraming salamat din sa ating number 1 beauty salon, Edward Beauty Salon. Mula dito sa aking lalagyan para sa Arangkada Balita, medyo mahaba-haba ang ating mga balita sa araw ng Lunes. Ang inyong kasaga at kakampi sa radyo na, Diaryo pa, Jojo Gonzales Panigawa nag-uulat sa DXWI 107.5 Plus FM. Kasaga po sa musika at pagbabalita. Maraming salamat kay kasanggang si Jojo Gonzales Panigawa. Kaugnayan sa ating mga accomplishment report ng ating mga kababayan at lalong-lalo na sa ating bayan ng Para. At abangan din yung programa ni kasanggang si Jojo, ang kanya po namang programang talakayan sa Pleasant Para. Yan po ay kasama si kasanggang Sir SM Kennedy Bustikay. At bago tayo mamaala mga kasangga, binabati din natin ang magandang umaga sa yung ating mga tagapakinig dyan sa may Dato Paglas, Maguindanao. Kaya nandyan po si Dato Norsad na nakikinig. Ako ay nagmamagandang sa ating tech hotline. At yan lamang po mga kasangga ang ating mga nakala na mga balita sa ating mas pinalawak na balitaan pa dito po naman sa programang Arangkada Balita. At ako po ang inyong pansamantalang nakasama. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, Sir Kennedy Bustikay, 10 na po ng aming mga kasamahan. Ako po ang inyong nakasama sa musika at pagbabalita, kasanggang Jomar Abdul. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.